Ano po ngayon ang ibig sabihin po nito, sir? Well, back to basics muna tayo, Ted. Ang konstitusyon kasi ay hindi lang naman papel yan na pwedeng basta-basta't ibasura. Ano ang nakalagay sa ating konstitusyon pagdating sa impeachment? Klarong-klaro naman yan. Ang nakalagay sa konstitusyon ay pagdating o na-transmit yung articles of impeachment na merong one-third, at least one-third na pirma ng members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngayon, yung matagal na dinidiskusyon natin yung ibig sabihin ng forthwith, pero hindi pa natin napapag-usapan yung ano bang ibig sabihin ng trial. Sa aming mga abogado, malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng trial. Ang ibig sabihin ng trial ay yung pagtatanggap ng ebidensya, pag-uupo ng mga testigo, pagbibigay ng mga exhibits sa korte. Wala naman nakalagay kasi sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss o pwedeng i-remand o ibalik ang articles of impeachment. Kaya doon pa lang ay malinaw na hindi ito yung dapat nangyari at ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. Yung ginawa ng ating Senado na di ba, 18-5 ang naging boto, ay kahit na ganun ang mga numbers na lumabas, ay sa tingin ko lang ay talagang lumalabag sa ating konstitusyon. Okay, lumalabag sa saligang batas but until question opo, sa hukuman, ito po ngayon ang kumbaga parliamentary status nito pong articles of impeachment. Opo, ano po ang kahulugan nito ngayon? Gagaya nga po ng sinasabi ng ilan po sa mga hindi po pabor dito, sabi ho nila this is prematurely invalidating the articles of impeachment and prevent trial from proceeding. Ganun na nga po ang mukhang sitwasyon. Parang kumbaga sa basketball ay nasa kanila na yung bola, ang dapat gawin nila ay i-shoot na nila, ay pinasa pa at ibinalik nga sa House of Representatives. Ngayon, siyempre ang titingnan natin ngayon, anong ang gagawin ng Kamara?